Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa isunod na tanong, doon sa Fatawa Ramadaniyah, atlubu min samahatikum ijabati ala thalathati as'ila. So nagtatanong, meron daw siyang tatlong tanong kay Sheikh rahimahullah. So sa pagtatanong, meron din tinatawag na adabus su'al, yung magbubuting asal sa pagtatanong. Meron ding mabubuting asal. So dito, makikita mo dito sa nagtatanong na maalam din ito. Maalam din itong nagtatanong. Kasi inorganize niya yung kanyang tanong nang sa gayon kapag magtatanong siya, masasagot ni Sheikh kasi maintindihan ng Sheikh yung tanong niya. At kumbaga, hindi rin siya katulad din ng iba na tanong ng tanong. Kumbaga, nilimitahan niya lang sa sarili niya yung tatlong tanong sa pagkakataon na ito, alhamdulillah. Sa kabilang yun, sa mga adab sa pagtatanong. Yung magtanong ka ng, kumbaga, maging malinaw ang iyong tanong. Siyempre, tanong mo, siyempre, nakabatay pa rin sa ikhlas at sa kaalaman. At iba pang mga magagandang asal sa pagtatanong. Kasi ang misconception kasi ng marami sa pagtatanong naman, di ba? Akala naman kasi nung iba, porke nagtatanong ka, matalino ka na. O kaya hindi ko pinaparinggan si Rashid, Pero may taong talagang ganun Kumbaga, makita mo na yung tinatanong niya, hindi kaalaman yung hangad. Gusto niya lang makipagtalo. O meron siyang gustong patunayan. O meron siyang gustong marinig sa iyo. Na kapag hindi niya nagustuhan yung sinabi mo, magtatanong uli yun ng iba pang tanong para lang palabasin yung gusto niyang marinig sa iyo. Hindi yun hindi magandang asal sa pagtatanong. Siyempre, hindi rin magandang asal yung yung kakatalakay lang kanina tapos tatanong mo na naman ngayon. Yun, si Rashid talaga pinaparinggan ko doon. Pero naman, inshallah, kung hindi naman palagi, okay naman kasi minsan hindi mo naman talaga naalala, di ba? O hindi mo naisulat, kasi tatanong mo, inshallah. So yung tatlong tanong niya, Samahatul walid man yaqul anna al-haid wan nufasa la yajibu alayhima al-imsak idha taharatha fi athna'in nahar lianna an-nahar fi haqqihima ghayra muhtaram idha annahu yajuzu lahum al-fitru fi awwalin nahari zahiran wa batinan kadhalika al-musafiru idha wasala ila baladihi wa kadhalika al-marid id buri'a min al-marad. So yung tanong niyang una, so meron siyang tatlong tanong pero ito yung unang nabanggit na tanong at sinagot din ito ni Sheikh rahimahullah. So maaring pinutol na rin yung yung tatlong tanong niya. So ito yung tanong na sinagot lang dito sa listahan, kumbaga sa nakatala dito. Maaaring yun lang yung tanong niya na may kinalaman sa Ramadan. At yun lang nababanggit dito. Minamahal namin Sheikh, tawag nga dito nila kay Sheikh Walid, tatay. Merong mga tao nagsasabi, ang may buwan ng dalaw daw at nifas ay hindi obligado sa kanila ang imsak, yung hindi pagkain at pag-inom. Kapag sila ay naging dalisay na mula rito sa araw ng pag-aayuno. Naintindihan nyo? So nagsimula yung araw, meron silang buwan ng dalaw, meron silang pagdurugo pagkatapos ng panganganak. Nifas, postpartum bleeding. Pero duhur, halimbawa, naging malinis na sila. So meron ngang iba-ibang pananaw dito, yung mga scholar. Merong mga nagsasabi, pwede silang kumakain na tumiinom pa rin hanggang sa Maghrib, kahit tapos na yung buwan ng dalaw nila. O, meron din naman nagsasabi,
ano na sila, imsak na sila. Hindi sila nag-aayuno sa araw na yon, pero hindi sila kakain o iinom bilang pagpapahalaga sa araw na yon ng pag-aayuno. At nawala na sa kanila yung dahilan, pangalawang dahilan, nawala na sa kanila yung dahilan na bawal silang mag-ayuno. Kumbaga, so parang ganun ang epekto nito. Pero syempre, babayaran nila yon kasi hindi nila nakumpleto ang araw. So nga, ito raw ay dahil sa pinahintulutan na sa kanila ang fitir, ang kumain at uminom, dahil sa umpisa pa lang ng araw ay hindi naman sila nag-aayuno talaga. Katulad ng manlalakbay, na halimbawang nakarating na sa kanyang paroroonan. So nananatili siyang pinapahintulutan na kumain at uminom, katulad ng pananaw ng iba pang mga scholar. At ganun din na may sakit. Na kapag gumaling na siya, ganun din, di ba, yung naglalakbay, dumating siya duhur. Fajr, hindi pa siya fasting, buwibiyahe pa siya, nasa aeroplano pa siya. Halimbawa, dumating siya sa pupuntahan niya. Halimbawa, pauwi siya. Umuwi siya, nakarating siya sa bahay niya, sa pamilya niya, duhur. So may mga nagsasabi, pwede pa rin siyang kumain at uminom kasi hindi naman niya nasimula ng araw na yun ng pag-aayuno. Ganun din yung may sakit. Kapag gumaling siya ng duhur, pwede pa rin siyang nananatiling kumain at uminom. Dahil hindi niya man niya nasimulan ang araw na yun na nag-aayuno. Yung bottom line dito, kumbaga, kung bakit mayroong mga scholar na may ganitong pananaw, kasi hindi naman nila talaga nasimulan ng araw na yun na nag-aayuno. So walang imsak para sa kanila. At yun ang pananaw ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah at iba pa. Pero si Sheikh bin Baz rahimahullah, katulad ng palagi nating nababasa doon sa mga nababanggit dito, sa kanyang Fatawa Ramadaniya, palagi niyang sinasabi, al-ahwat, ang pinaka-safe. Kaya sinasabi niya ngayon, rahimahullah, as-sawabu annahum yasumuna baqiyatin nahar. Ang tama, pero syempre, unawain natin ito sa ganitong paraan. Ang mga scholar, kapag sinabi nilang ito yung tama, hindi naman nila sinasabi na mali yung iba. Hindi tayo, kumbaga, panatiko pagdating sa opinion dito. Okay, sabi niya, ito yung tama para sa pag-unawa niya, kumbaga sa mga dalil. Na itong mga tao na ito, yung may buwan ng dalaw at nifas kapag tumigil na ito sa duhur, yung naglalakbay kapag nakarating na siya, nakauwi na siya sa duhur, o yung may sakit na gumaling siya sa duhur, sila raw ay, kumbaga, nag-aayuno na o nasa kalagayan ng imsak sa natitirang mga oras ng araw na yon. So duhur sila, kumbaga, nawala doon sa mga uri ng tao na pwedeng hindi mag-ayuno. Alas 12 ng tanghali, alimbawa, alas 6 ang iftar, o di hanggang alas 6, hindi pa rin sila kakain at iinom. Lakin qawlu man qala bi annahu yalzimuhum as-sawmu adhar. Pero nga, yung pananaw na hindi na sila dapat kakain at iinom, ito yung mas malinaw. Kama law thabita ash-shahru fi athna'in nahar yawm 30 min Sha'ban laziman nasu al-imsaku wa yaqduna dalikal yawm. Katulad halimbawa, di ba, natalakay na natin ito. Akala natin ngayon 30 ng Sha'ban pa. Akala natin 30 pa ng Sha'ban. Duhur na laman natin, Ramadan na pala. So mangyari yun, nang dumating sa atin ang kaalaman na Ramadan na pala, hindi tayo kakain at iinom hanggang dumating yung oras ng iftar sa alas 6. At dahil hindi natin nasimulan yung araw na yun ng nag-aayuno, utang yun, nababayaran natin paglipas ng Ramadan. So ito yung analogy na ginamit ni Sheikh rahimahullah. Ito yung kanyang ginamit na analogy. Tama nga naman. Kung applicable ito sa usapin na ito, sa unang araw ng Ramadan, di applicable din ito sa iba pang mga bagay na nakaka-apekto kung ang tao ba ay pinahintulutan na pumutol sa kanyang pag-aayuno. Na kapag nawala na yung mga dahilan na yun, na pinahintulutan siya na pumigil o pumutol o hindi mag-ayuno, yung illa na tinatawag, illa, dahilan. So mawawalan na rin siya ng dahilan nga na hindi mag-ayuno. So dahil doon siya ay dapat nasa imsak.
Wahakad al-haidu wal nufasa'u wal musafiru wal maridu. At ganito nga kalagayan ng may buwan ng dalaw, may postpartum bleeding, may yung naglalakbay at yung may sakit. Na kapag nawala sa kanila ang mga kalagayan na ito, babalik sila sa pagiging kabilang sa mga tao na obligado na mag-ayuno. Kahit hindi pa nila nasimulan yung araw na yun na sila ay nag-aayuno. Katulad dito nung kung naalala niyo yung natalakay natin ng nakaraan. Fasting siya, di ba? Tapos meron siyang kailangang iligtas. Kailangan niya ng lakas para makapagligtas ng buhay. Kumain siya. Nung naligtas niya na yung tao, duhur uli halimbawa. Naligtas niya yung tao, duhur. Di pagkatapos nun, imsak pa rin siya. Imsak pa rin siya. Walang nagbago. Kasi nawala na sa kanya yung darura o yung kumbaga matinding pangangailangan na siya ay kumain para siya ay magkalakas. Yun nga. Ida taharat al-haid awin nufasa duha aw dhuhran amsakat. Kung naging malinis na mula sa buwan ng dalaw at nifas, yung isang babae halimbawa ng duha bago pagtanghali o duhor pagkatanghali, mananatili sila sa imsak na. Wal musafiru kadima wa huwa musaffar amsak. Yung musafir na nakauwi na sa kanila, mag-iimsak din. Wal marido afahu Allahu amsaka wa yakdi dalikal yawm. At gayon din, yung may sakit na gumaling, pinagaling siya ni Allah, mananatili siyang hindi kumakain hanggang sa oras ng Maghrib. Pero dito, syempre, kailangan maunawaan natin ito ng makatwiran. Doon sa kalagayan ng marid, so nalalaman natin, di ba nangyayari sa mga may sakit yung maaring sila ay mabibinat, yung babalik ang kanilang sakit. So halimbawa nawala yung trangkaso mo, kasi pwede mangyari, di ba? Nawala yung trangkaso mo, nawala yung symptoms ng flu. Duhor din, sabihin natin duhor. So sa kanyang kalagayan, titingnan niya kung hindi na ba siya kakain o inom hanggang Maghrib. Kasi maaring kailangan pa niyang uminom ng gamot. O maari, gumaling na siya, pero maaring kailangan niyang ituloy-tuloy pa rin ang pag-inom niya ng gamot. E di manatili siyang hindi nag-aayuno, insyaallah. So dapat maunawaan ito ng makatwiran na pag-unawa, insyaallah. Inunahan ko yung kambal kasi baka tatanong nila yun . Kasi di ba pwedeng mangyayari, mawawala na sa yung trangkaso, mawawala na sa yung lagnat, pero niresetahan ka ng doktor na tuloy-tuloy ka pa rin na iinom ng gamot. Kasi technically may sakit ka pa rin. Wala lang talaga yung matinding parte ng pagkakasakit. Yun nga, itong mga tao na ito, pagbabayaran nila ang araw na ito. Kumbaga, papalitan nila ng iba pang araw ng pag-aayuno. Amalan bi qawlihi jalla wa ala, bilang pagsasabuhay sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Katakutan ninyo si Allah ayon sa inyong makakaya, sa abot ng inyong makakaya. Kasi may sakit nga, di ba? So kung mas mainam sa kanya ang manatili na kumakain, umiinom ng gamot para tuluyan siya makarecover, pwede, inshallah. Pwede. At yun nga, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Na kapag nga inutusan tayo daw ni Allah, ay gawin natin ang mga ito, tuparin natin sa abot ng ating makakaya. Wa haula istata'u. At itong mga tao na ito, kaya na nilang mag-fasting. Kaya na nilang mag-fasting. Yung may haid na natapos na, yung may nifas na natapos na, yung musafir na nakauwi na, yung may sakit na gumaling na, kaya na nila. Yun ang unang dahilan. Kaya na nila, ibig sabihin na wala na sila doon sa mga uri ng tao na pinahintulutan na hindi mag-fasting. Pangalawa, wal waqtu muhtaram. Ang oras na yun ay pinahalagahan. Kumbaga banal. Araw ng pag-aayuno sa Ramadan. So hindi ka nakakain at iinom bilang pagpapahalaga sa araw na yun. Katulad lang din halimbawa, di ba? Yung merong babae na merong buwan ng dalaw, o
o isang lalaki na naglalakbay, bilang pagpapahalaga sa araw ng Ramadan, hindi rin sila pwedeng kakain o iinom na nakikita sila ng ibang tao. Di ba? Nai-post yan minsan eh. Sabi pa nga nung post, kung meron daw kayong makitang babae na kumakain sa araw ng Ramadan, huwag nyo nang pansinin. Pero actually, ano yun eh, hindi yun usapin kung papansinin ba siya ng mga tao o sisitahin. Ang problema doon sa babae. Bakit siya nagpapakita sa mga tao na siya'y kumakain? Samantalang Ramadan yun eh. Ipahalagahan niya ang Ramadan. Kung kakain man siya, kumain siya ng lihim. Ganon din yung musafir, yung naglalakbay. Ganon din yung may sakit. So hindi natin gagawin na hayagan yung pagkain natin. Pinahintulutan tayo, oo, pero hindi ito pinahintulutan sa iba. So, parang mangyayari din yan, di ba? May epekto ito na nakakainggit ka o nangiinggit ka o pang ibang katulad nito na masamang damdamin na idudulot mo sa tao bukod pa doon sa kalituhan na dinudulot mo sa mga tao na kumakain ka kahit oras ng pag-aayuno. Kasi meron kang dahilan na hindi mag-ayuno. So kung kakain ka man, isikreto mo na rin ang iyong pagkain, inshallah. Walihada ajma'al ulama'u ala annahum yumsikun. Dahil dito, ang mga scholar, sila ay nagkakaisa na hindi na sila kakain at iinom hanggang oras ng iftar, hanggang oras ng maghrib. Law qamatil bayyina ad-dhuhr amsaka yawma 30 min Sha'ban. So, kung yun nga, katulad ng sample kanina, kung napagtibay na yung 30 pala ng Sha'ban na yun ay unang araw ng Ramadan, law qamatil bayyina min ad-dhuhri ala annahu dhuhr Ramadan amsaku wa qadaw. Hindi nga, kung Ramadan pala talaga yun, unang araw ng Ramadan, hindi nga sila kakain at iinom at sila ay magbabayad sa araw na yaon, alhamdulillah. So ito yung kumbaga mas safe na usapin o mas safe na pananaw sa usapin na ito, alhamdulillah. At dito nakilala si Sheikh bin Baz rahimahullah. So marami sa kanyang mga pananaw ay kumbaga nandun sa pinaka-safe. Yung nga kahit doon sa usapin ng zakatul fitr, di ba? Sinasabi ng mga tao na gusto nila pera yung tatanggapin nila kasi sinabi raw ni Ibn Taymiyyah, sinabi ni Imam al-Bukhari. Pero malinaw yung hadith eh. Hindi natin kailangan yung kumbaga masyadong magpakalalim sa usapin. Malinaw yung hadith pagkain. At yun nga, kahit ganun pa ang opinion nila, ang lahat ng mga scholar ay nagsasabi na kung ano man ang mapagtibay, kahit pataliwas ito sa kanilang sinabi, yun ang kanilang pangahawakan. Sa panahon ni Imam al-Bukhari, kasalukuyan pa lang na piniperpekto ang siyensya ng hadith. So maaring ganun ang kanyang naging pananaw. Pero ngayon, perpekto na ang siyensya ng hadith. Alam natin na mas maraming hadith pagkain ng zakatul fitr, hindi pera. At walang kahit kailan na naiulat na pera ang ibinayad ng mga sahaba o ni Propeta Muhammad SAW bilang zakatul fitr. Yun ang malaking dyan kumbaga malaking tanong. Kung pwede pala, kailan nila ginawa yun na nagbayad sila ng pera? So babalik tayo doon pa rin kung paanong isinabuhay ni Propeta Muhammad SAW at ang sahaba ang mga gawain sa Islam at paano nila inunawa ang mga paniniwala dito. Alhamdulillah. So tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.